nyo ba na nagwawala rin itong si Alan Peter Cayetano dahil nga po mga kababayan sa post nitong si ES Recto? Bakit? Sa simpleng pag-post or simpleng pag-share nitong si ES Recto mga kababayan, nagagalit po itong si Alan Peter Cayetano. Ano ba yung pinost nitong si ES Recto mga ka-GPnatics? Ito po. Ayan. Sabi po rito, mga kababayan, Cayetano nasaktan sa Facebook post ni Ralph Recto. Okay? Hinahanap ko ngayon. Sabi ko, ano ba yung post ni Ralph Recto, mga kababayan? Kasi ang nakalagay dito, Senate President Alan Peter Cayetano took offense at Executive Secretary Ralph Recto for sharing a Facebook post suggesting the Senate shooting incident on the night of May 13 was staged and pre-planned. Cayetano said the post was irresponsible given that an investigation is still ongoing. I take offense that the executive secretary posted in his Facebook na stage without waiting for the investigation. Sabi ni Alan Peter, bakit nagsasalita itong si ES Recto na ito ay stage at pre-planned samantalang hindi niya pa nakikita, ongoing pa lang yung investigation, sabi niya dito mga kababayan. Ako, masasabi ko na everybody is entitled to their own opinion. So therefore, itong pag-share nitong si ES Recto, mga kababayan, karapatan niya yon. Kahit nasabihin natin siya po ay opisyal ng gobyerno, bakit hindi ba pwede magsalita? Kayo lang ba ang pwede na magsalita? Kayo lang ba ang pwede magpahayag ng inyong mga statement? Hindi naman po pwede yon. Kaya nga meron tayong freedom of speech eh. Mga kababayan, ito po yung inilabas or ito po yung ginawa ni ES Recto. Simpleng-simple lang to na kinagagalit ni Alan Peter Cayetano. Medyo ang hirap magsalita ngayon. Kulang tayo sa ano. So ayan mga kababayan. Okay? So, wala ba tayo lumabas? Ayan. So, ayan po mga ka-GPnatics, kung ano natin, i-zoom ko na ha para makita ninyo. Ayan o. Kasi ito yung post ng Millennial Voice. Sabi niya rito, malabo no? Hindi natin mabasa. So, sabi rito, dito ko na lang basahin sa cellphone ko. Watch. Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca was caught on live video preparing for shooting incident. The footage shown him giving instruction and even loading his weapon before the shot were fired. Senator Cayetano earlier claimed that the NBI fired the first shot. Okay, yun yung sinabi ng Millennial Voice. But NBI Director Matibag denied deploying any agents to the Senate premises. This confirms that the incident was clearly staged and pre-planned. So yan po yung sinabi ng Millennial Voice. Etong si Ralph Recto, shinare niya lang po yan. Ayan o nakalagay o, share. Shinare niya lang po yan. Kaya nagagalit itong si Alan Peter Cayetano kasi sinabi daw ni Millennial Voice na ito ay isang stage at pre-planned. Kitang-kita naman, di ba? Nung una sinasabi kasi nila, kaya bigla naggalit-galitan tong si Alan Peter Cayetano. Nung nagkakaroon ng shooting incident, nung mismo, yung pangyayari na yon, naglabas sila sa Facebook post o Facebook live rather. Ang ginagawa nila, sinasabi nila, we're under attack. Diba?
Ang Senado ngayon ay inaatake ng NBI. Yun ang sinasabi nila. Binabaril na po kami ngayon. Sabi ni Alan Peter Cayetano, ganon din yung sinasabi nitong si Amy Marcos. Pero nakita naman natin yung mga nasa likod nila parang wala lang, di ba? Kaya ito, yung mga tao may sentiment. Ano ba nangyayari? Halatadong halatado kayo. Sabi nyo, NBI ang unang nagpaputok. Oh, na hindi nyo pa pala alam kung ano yung nangyayari, kung sino talaga yung tunay na nagpaputok. Ngayon lumabas ang katotohanan na itong NBI, mga kababayan, yung nahuli nila na sinasabi nila na nandoon sa kabila, ay wala naman pala talagang baril. Wala talaga siyang hawak na baril. Yung hinuli nila, pinakuha lang yung parang sling bag. Mga kababayan, hinuli na. Eh, hindi rin naman pala nagpaputok yung driver. Yung driver yun eh. Yung pinabalik doon. Oh, eh di mali-mali na ngayon yung narrative ni Amy. Mali na rin yung narrative nitong si Alan Peter Cayetano. Kasi sinasabi niya, ang una nagpaputok NBI. Pero umamin, etong si Plaska, na siya po ang una na nagpaputok para mag-warning shot. 'Di ba? Pero hindi basta warning shot 'yon. Kasi nakita natin mga kababayan na napakadaming putok. At ang sinasabi ng NBI, gumanti ako. Iba pa to iba pa sa hinuli nila. Nagpaputok daw ayon kay yung sinasabi ni Matibag, nagpaputok din daw 6. So kung 27 'yon, mas marami ang nanggaling dun sa USAA. At sinabi rin ng mga Marines ang nagpaputok talaga na una etong si Plaska, which is mga kababayan, hindi dapat ginagawa lalong-lalo na doon sa isang close location. 'Di ba? Yung lokasyon nila Senate yun eh, kahit saan mo i-baril yun. Baka may tamaan, eh di lalo pang nagkaroon ng gulo. Pero bakit niya ginawa yun, di ba Tokis? Oh, ngayon pahiyang-pahiya sila tapos sasabihin mo na bakit nagsalita ng ganito si Ralph Recto? Eh nag-share lang naman. Although ang pag-share, ang ibig sabihin niyan, ikaw, mga kababayan, ay sumasang-ayon doon sa bagay na shinare mo. 'Di ba? Pero entitled si Recto na magbigay ng kanyang sariling opinyon. Although hindi ito nanggaling sa kanya mismo, shinare niya ang opinyon ng iba. So tama lang 'yun. 'Di ba? Lahat naman tayo ay entitled sa ating sariling opinyon. Hindi mo pwedeng hadlangan, hindi mo pwedeng sabihin, oy, hindi ka pwede mag-post. Hindi ka pwede magsalita ng ganyan. Kahit sabihin po natin na hindi pa tapos ang investigasyon, kahit sabihin po natin na ongoing pa ang investigasyon, siguro naman may mga utak yan, may mata. Merong pandinig, may tenga para marinig ang mga nangyayari, mata para makita yung mga nangyayari. So, pwede silang magbigay ng espekulasyon. Pwede lang magsabi ng sarili nilang opinion base sa kanilang judgment. 'Di ba? Judgment nila 'yan eh. Bakit ka umiiyak? Sabi niya, I take offense that the ES posted in his Facebook post. Walang haya. Na stage without waiting for the result. Sabing ganun. Oh. Without waiting for the investigation. Iyakin. Dapat hindi ka na nanatili dyan. Dapat hindi ka na naging Senate President. Kung ganito lang, naiiyak ka. Kung ganito lang, nagwawala ka. Anak naman ng tinapa. Kaya tatawanan ka lang, mahinang nilalang ka pala. Diba? Sa totoo lang guys, kapag ikaw ay sa Diyos, no? Kapag mga ganito, hindi na yun pinapansin eh. Kapag ikaw talaga, no? Sabi niya kasi, hawak-hawak siya Bible. Laging nagbabasa ng mga Bible verses. Tapos ganito, para kasi si Robin Padilla. Sinigawan lang ng konti. Nawala yung angas. Maangas pero iyakin. Ikaw ganun ka rin. Maangas pero iyakin. Sinungaling pa. Pabiktim ang putik.
Alam nyo, tapos binabaliktad nyo ngayon yung minority na sila ang may kagagawan, sila may plano ng shooting incident na to. Sino ba ang nag-utos na wag hulihin si Bato de la Rosa? Sino ba ang nag-alerto sa USAA? Di ba kayo? Kayong majority, kaya nga ipinalit nyo si Aplaska agad-agad. Hindi nyo pa inantay na mag-resign yung sitting USAA, Sergeant at Arms. Diba? Dahil gusto nyo magkaroon ng layer of protection itong si Bato de la Rosa. Tapos ngayon ibibintang nyo sa minority na sila ang may kagagawan, na sila ang may plano ng lahat. Sino ba ang kumakausap kay Aplaska? Yung minority ba? Sino ba ang may contact kay Aplaska? Minority ba? Di ba kayo nila Bato? Si Bato nga nag-appoint dyan eh. Si Bato nga nag-motion para i-install yan si Aplaska agad-agad. Tapos sisisihin nyo, minority. Again, balikan natin. Walang sino man, mga kababayan, ang pwedeng magpapigil or magpigil sa isang post ng kahit na sino. Entitled po tayo lahat sa ating mga sariling opinyon. Yes, kung idadali natin to sa mga DDS, sa planeta ng mga DDS, kahit dumadaan sila sa wall natin, 'di ba? Pwede lang tayong mag-debunk sa kanila. Oh, kung mahinang nilalang ka, huwag ka nang sumagot. Kung mahinang nilalang ka, mga kababayan, unfollow mo na. Kung mahinang nilalang ka, ignore, 'di ba? Kung mahinang nilalang ka, huwag ka nang sumagot. Pero kapag ikaw, sa akin kasi mga ka-GP Natics, yung mga ganito, content na lang eh. 'Di ba? Hindi, sa totoo lang. Kumbaga hindi na ako tinatablan dyan eh. Hindi na ako tinatablan, si Mrs. nga nung nakaraan eh. Sabi niya, ba't di ka naasar dyan sa mga DDS? Sabi ko, di ba nagwawala sila sa Senate? Nangaaway sila nung dumaan sila Balita at Kalaman. Tapos yung iba pa, inaaway nila sila Papade. Sabi kong gano'n, hindi ko napapatulan yung mga yan. Papatulan mo yan, sandamakmak na mga siraulo. Kukuyugin ka. Di ba? Di manahimik ka na lang. Kaya kung ano man ang sabihin nila, bahala sila. Di ba? Hindi, mga sarado na utak na mga yan eh. Hindi mo na mababago. Yung mga nandun, hindi mo na mababago. Kaya sabi ko, hindi ka na makikipagtalo dyan sa mga yan. Diba? Baka mamaya, gulpihin ka lang yan kasi puro barumbado. Naghahanap talaga sila ng away. Ayon kasi, mga kababayan, sa nagsabi sa akin, yan daw talaga ang utos sa kanila. Manggulo, gumawa ng gulo, piling biktima. Yan ang gawain ng mga DDS. So, papatulan mo. Dito, kaya Alan Peter Cayetano, naturingan, mga kababayan, na pumasok sa politika, pumasok bilang politiko, madaling tablan, madaling umiyak. Diba? Ang tapang-tapang, tapos ganito lang pala, wala tayong aasahan. Ina mo. Ay nako. Anyway, mga ka-GP Natics, maraming salamat po muli sa inyong lahat at isang mapagpalang umaga. Kita-kita ulit tayo mamaya, mga kababayan. Thank you.